Ano nangyari sa indangan, ate? Undangan. Ano? Susugurin din nila? Oh, Ang indangan? Sugdan na. Ibig sabihin, sara na nila. Yun na ngayon lang yung daanan. Partners. So, walang kamo ang ibutan. Ang sasunod naman. Kaya maski na mga teachers, nag-testify na sila. Pinagpipigilan. Sure, ang mga pulis Davao nga, kauban na moderiya, mga puutan. Ang problema nila, ang mga staff, kay manakit, maski babae sila. Faculty office na mo i-invade nila. Hindi na mo makuha. Even may laptop na nasa office na ako, hindi na ako makuha. Saksi na kayo na ma'am, katong pagsulod nila diha. Katong pag-disperse nila diha. Saksi na mo ma'am kay mga babae pang tamaktakan. Grabe. Nami video. Mismo? Yes. Yes. Sipa. Na ako'y video. May video po ako. Tatlo na. Oh, nagsipag-alisa na po yung iba, mga kababayan. Pupunta daw ng indangan. Oo. Alang, i-verify pa yun lang kung isa lang na-rate kay basig estudyante ko na namo. Naku, malaking kaso yan. Grabe ba? Grabe yun. Parang hindi alis si Tory dyan pag wala sa makuha. Kasi pag wala sa makuha, Wala naman si Tory. Hopeless naman siya. Ano kukunin niya? Wala naman siya makuha. For retired naman siya. Magre-retire na si Tory. nangarap maging PNP chief eh. For self-interest. Oh, disperse sila, mga kababayan. Umalis ho sila. Ma'am, sir, excuse me sir, para madali na sir. Sir, Sandali. nagsabot na kanina sir na i-duplicate kay para magian din sir. Sir, mupadaplane po mo. Ano na lang. Wala na sir, Kita na, padaplane. So ayan mga kababayan, ang ating mga kababayan, ayan, papunta po ng KOJC compound. Ayan, papunta na naman po, pabalik ko doon. Ayan, nagsisikbuhan ho sila. Papunta ho sila ng KOJC compound, mga kababayan. Ang kalagayan sa loob ng KOJC dahil lalo na ngayon, wala na hong ilaw, wala pang pagkain ng mga tao roon, wala na rin tubig. Oh, di umano pinagtatanggalan na rin po ng cellphone ng mga tao roon. Ini-update boss. Hindi na kabayan. Yan ang masaklap. At ipakita po natin sa inyo ang kalagayan sa loob ng KOJC. Ay not totally loob lang, hindi naman tayo makapasok, kundi pwede yung nasa harapan lang. Ayan, abtik, alerto mga kapulisan. Akala siguro nila mga kababayan, gagawa tayo ng ano dito, gagawa tayo ng ingay o kaya manggugulo. Hindi naman. Ito tama na hanapin ang pastor na 3 araw na wala ni anino, hindi nila makita. So, isa lang ang ibig sabihin nito mga kababayan, ito ay hindi lamang sa paghahanap kay pastor, kundi ang gusto talaga ay i-occupy ang buong KOJC. Hey, boss. Hello. So ito mga kababayan, meron po tayo nasagap na data. Di umano, nagbigay na po ng pahayag si Mayor Baste. Ito babasahin ko lang ho sa inyo. Ito. Basahin ko lang ho sa inyo mga kababayan. Ano? Ayan. Official statement from Mayor. We respect the implementation of any warrant of arrest as long as it is in accordance with the law.
However, we have observed that the PNP personnel led by General Marbil and General Torre are no longer following proper procedure in implementing the warrant, especially the use of excessive force against innocent citizens and their unauthorized occupation at the KOGC compound. As much as I want to intervene, the police personnel will only listen to the PNP chief and to their commander-in-chief, President Bongbong Marcos. We acknowledge the pride of the members of the KOGC protest. However, I am asking you to do in a peaceful manner and refrain from doing activities that will disrupt traffic flow to ensure the safety of your members and of the public. To my fellow Dabaweños, be assured that Davao City safety and security are the top priorities of the city government. We are committed to maintaining a peaceful and secure environment for all Dabaweños, and we will continue to address any threats against to our city. This situation has caused inconvenience to motorists, businesses, and the public. The public seeks clarification from the PNP. How long do you intend to stay at the KOGC property? Yun po ang panibagong mapahayag ni Mayor Baste, mga kababayan. Ano? So, ano ho ang inyong masasabi sa pahayag ni Mayor Baste? O yan ho. Kung na-disperse doon sa labas, nandito naman sa loob, yung mga tao. Patas lang mga kababayan kasi nandito rin yung mga polis. Hindi nila hawak ang damdamin ng mga taong ito eh. No? Yes, totoo po ba na may ginahasang dalawa? Yes po! Ayon po sa, ito po. Totoo ba sir na may ginahasa? Totoo po, sir. Kanina po, may naligo po doon sa CR, sa babae. No. Tapos pagbukas ng pulis, bukas niya may dalawang naliligo doon, nirip agad yung babae. Nirip ka agad. Nirip. Nirip agad, totoo yan. Marami pong witness po nakakita niyan. Marami nakakita. Oh, grabe na yung mga, hindi naman lahat ng kapulisan, pero iba yung mga pulis, mga barandado talaga. Nakagawa pa ng ganyang masama. Kung may girip na iksuuna mo dyan sa sulod, Masabi mo na may ginahasa. Bayaran nila na ituman sa bangag nga Pangulo sa Pilipinas. So yun. Oo sila nga perminti sila sa ilang kuan pwesto, dili mo perminti. So yun. Oh, singgit Duterte, Duterte. Ay. Ingana ang mga maisog. Oh, tanawa. Para wala BBM Rizal! BBM Rizal! Grabe ka Manila! Mabagat na! ito po ang Maria, siya ay isang rubber mainstream media, ang lumalabas ngayon, ang mga pulis ang nasa katwiran, kami ang nasa kasamaan. Binaliktad lahat. Kaya nakita nyo, nung may tumayo dito at nagsabing may ginahasa na, kinurek din namin. Kasi ayaw din naming magbalita ng hindi tama. Kawawa naman yung mga pulis na hindi naman gumawa ng ganun at mapagbintangan. Mga kapatid. Kaya ang hinihiling lang namin sa media, maging sa mga vloggers, mga kapatid, kung ano pong totoo, yun po ang ipalabas natin.
Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot, mga kapatid. Basta nasa katotohanan po tayo. Yan po ang turo ng aming mga pastor. Pagka nasa katotohanan tayo, huwag kang matakot. Marami nagsabi sa amin, ba't ayaw pa daw namin isuko, isurrender si pastor? Kung alam lang namin kung saan si pastor, sabi nila, nasa compound. Hinalughog na po nila ng 3 araw. Isipin nyo, pati syurak, pati kaldero binuksan. Paano makapasok si pastor sa syurak, sa kaldero? Di ba kabubuhan na yan? Pati doon sa imburnal. Pati septic tank. Ngayon gusto pa nilang bombahin yung aming building kasi may tunnel daw sa loob. Nandoon daw nagtatago si pastor. Parang nakikita na namin, may playbook silang sinusunod. Mga kapatid, playbook ito ng Amerika. Inisip kung ano ang sitwasyon ng mga Pilipino. Kaya, collateral damage lahat. Siguro, mayroon talagang purpose ang Diyos. Si Pastor Quiboloy ang ginamit ng Panginoon na ang PBBBM ay mag-iba na. Pastor, bangunin mo kami ulit. Kaya, Mr. President, pag hindi mo kaya na mamuno sa aming bayan at maraming madamage sa mga sambayan ng Pilipino, please step down now. BBM resign! BBM resign! BBM resign! Kayo sumusunod sa illegal orders. Alam ba ninyo na pagka nawala ang bangag na si Marcos, lahat kayo, 3,000 polis, nakalista kayo kung sino ang nandyan. Tatanggalin kayo sa pwesto. Wala ni isa sa inyo, including Marbil, ang matitira dyan. Kaya, isip-isip na kayong mga pulis na nandyan sa Davao. Ha? Bakit kayo nagsasakripisyo para dyan kay Torre? Bayad rin ba kayo? Ginutom nga kayo eh. Wala kayong pagkain. Natulog kayo sa damuhan, sa kalsada. Nirabayaan kayo. Oh, bakit nandiyan ang simpatsya ninyo? Ha? Isa lamang yan. Oh. Ha? Hindi sa able yan. Hindi mo naman sinasabing titilan nyo ng buhay yan, no? Ha? Hindi sa able nyo yung commander nyo. At pag yung nasa ospital, matatauhan yan. Pero para isakripisyo nyo ang inyong pagkapulis. Dahil all of you, 3,000 policemen there, pagpasok ng bagong administrasyon, I don't care if it comes tomorrow or 1 year from now, aalisin kayo lahat dyan. Because our institutional memory is long. Hindi kasing igsi ng mga Marcoses. Oh. So yan, mga kabansa. Wala na kasi MJ eh. Desperate na si Bongbong Marcos. Oh, bakit? Ano ang ating na tunghayan doon sa picture na inilabas ni Maharlika? Na ang mastermind pala ng mga Pogo syndicates ay walang iba kundi si Lisa Araneta Marcos. Marcos, Ochoa, Serapio,
baliktad. Panahon pa pala ng Digong, sila nagpo-process ng mga papeles ng mga illegal pogos. Sila ang tumanggap ng 750 million pesos sa kampanya from Chu. At matapos ang kampanya, ginurgol nila si Chu. Can you imagine, trinayong ninyo, sindikato? Ang tatapang nyo. Sindikato, tinatraidor nyo. Ewan ko lang kung saan kayo pupulutin. Kami, walang masamang intention sa inyo, kundi palayasin lang kayo rito sa bansa na ito. Pero yung mga sindikatong ginurgol ninyo, saan kayo magtago, susundan kayo niyan. Anong ginawa ninyo? Kumuha kayo ng mas malaking pera from Kim Wong at ninusog ninyo ang pogo ni Chu. Ayan, lumalabas na ang katotohanan. Bakit ginurgol si Alice Go sa Bamban? Bakit ginurgol si Chu sa Porac? Yan ang mga sagutin ninyo. Dahil yung picture spoke 1,000 words. Kayo, Kau, Lisa Araneta Marcos, at ikaw, Bongbong Marcos, ang mastermind ng mga pogo. Kaya pala, second hearing pa lang sa Kongreso, nakikialam ka na at sinabi mo na hindi mo naman kilala yan, wala nakakakilala kay Alice Go sa buong Tarlac. Aba, bakit ikaw, presidente ng Pilipinas, nakikialam sa isang small town mayor? And then, nung mag-iiyak, may stress si Risa Hontiveros sa Senado, the next day, naglabas ka kagad. Heads will roll. Heads will roll. O bakit ngayon? Pumalpak si Torre, pumalpak si Marbil, pumalpak si Abaluslos, pumalpak pati si Lucas Bersamin. Bakit hindi mo pugutan ng ulo? Heads will roll pala. Saan ka dadamputin ngayon? Kaya, nabibilang na ang araw mo sa Malacanang. Hindi ako nagsabi niyan. Ang Panginoong Diyos, nung padalhan ka ng Typhoon Karina, 2 days after nagsinungaling ka sa sambayan ng Pilipino. MJ, back to you. Oo. Kaado, si Jade po ito. Alam mo, kahapon, may na-monitor din tayong mga dagdag na reinforcement mula sa kapulisan na Kaado. Nakita mo yon na ipapakita lang natin. Nakasakay po, lulan po ng C-130. Ang nakapagtataka, bakit nakafocus lahat? Ang dami-daming pulis. Akala ba natin kulang yung pulis ng Pilipinas at pati yung security personnel ni VP Sara ay tinanggal ng kapulisan? Ito ba ay lahat, at hinugot mo ito lahat ng kapulisan mula sa iba't ibang rehiyon? Marshalo na talaga dito sa Davao o sa Mindanao? Well, nagpapanik na nga sila. Ako naman, ang tingin ko dyan, siguro, relievo lang yan. O di kaya side ko saan dyan. Kaya nga sinasabi ko, Davao is now a police state, a police region. So, ano sabi ni Thomas Jefferson, mga kabansa? O yan, Amerikano na yung i-quote ko. When tyranny becomes law, when tyranny becomes law, rebellion becomes a duty. Rebellion becomes a duty. So yan, mga kabansa. Si Thomas Jefferson na yan nagsasalita, hindi na ako yan. So yan ang signal na binibigay sa inyo mga taga Davao, mga taga Mindanao. No?